Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Jet of Ceramax Philippines. At sa episode na to, itutuloy natin ang Expander Extensive Series. Mag-upgrade tayo ulit ngayon ng Expander. Ano, Doc? Handa ka na ba? Parati naman eh, tara na! Ang dami-dami na natin parang ginawa dito sa Expander, no? Pero ngayon, fog lights naman tayo. Oo, parang pangilang extensive series na ba ito, Mars? Hindi ko na alam. Hindi ko na rin mabilang eh. Pero ngayon, i-upgrade naman natin ang fog light ni Doc para mas maganda ang visibility niya sa gabi. Kasi alam niyo naman dito sa Cavite, no? Meron pa rin, sad to say, pero meron pa rin talagang mga kalsada na walang mga street lights, tapos sobrang liku-liko. So, minsan talagang yung fog lights ko kasi ginagamit ko yan as auxiliary lights talaga. Pagka sa mga ganong instances. So, ngayon, nabalitaan ko kasi na meron din pala sa Surjet, no? Na laser, high discharge, ano ba? Actually, ano yun eh, fog lamps with laser beam. Okay, so ano ba ito? Nakakatunaw ba ng bakal yan? Well, kasi ang gagandahan kasi pagka nag-upgrade tayo ng ilaw, Doc, kasi maliban dun sa conventional na bulb lang ang pinapalitan, ito kasi papalitan natin yung buong assembly and projector type siya, which means hindi siya nakakasilaw ng oncoming motorist. Oo, yun nga yung napapansin ko, no? Pag kami mga nag-upgrade kasi ng ilaw, kumbaga malakas nga yung ilaw nila, naka-LED o minsan yung iba nga HID, pero talagang pagka yung ilaw nila, nakakasilaw talaga sa mga kasi, Pero ito kasi, yung design ng ating projector with laser is ano siya, malakas yung output niya without blinding yung kasalubong. At saka balita ko, Fards, meron daw tong may high beam. Oo, may high beam to, pero itong high beam na to is isasabay lang natin kung pagka nag-high beam ka ng headlight. Okay. So, hindi mo naman siya i-high beam all the time para kasi makakabulag syempre tayo ng mga kasalubong, di ba? So, kung walang kasalubong, pwede mo siyang i-high beam para talagang lahat kitang-kita. Oo, para mas malayo yung rating ng beam mo or ng ilaw mo talaga. Exciting to gaganda na naman yung Expander natin. Pero nga pala mga katandem, no, nakita nyo siguro ngayon, nasa likod namin, no, sobrang kintab. Pero alam nyo, napakarumi niyang Expander na yan. Pero dahil sa ceramic coating ni Sir Jet, no, kita nyo kahit marumi, mukhang makintab na makintab pa rin. Mukha lang makintab yan sa video, pero napakadumi niya. Di ba? Sabi ko sa inyo, marami ito eh. So, ano na po ginagawa natin dyan, Pards? So ito, binabaklasan natin yung luma niyang fog lamp assembly. So may mga konting screw lang naman yan. Yan, para mahubod. Kasi isa rin to sa mga way kung paano mo siya papalitan ng bulb. Kasi mas madali dito kaysa magbabaklas ka pa ng bumper, no? So ito, suklitan na yung hugutin lang natin yung plug. Medyo matigas. Mukhang part, hindi pa ata napapalitan ko. Virgin pa? So yan na. Okay. So easy lang talaga, tapos ibabalik mo lang doon. At bali, yung isa yung kakabit natin, tapos kakabit lang natin dito yung plug. So plug and play siya. So maliban doon sa high beam niya. Kasi yung high beam niya, i-wire natin pataas. So yung doon naman natin ikakabit yung wiring harness. Para plug and play lahat. So mga katandem, no, yung ini-install natin na projector lamps dito is plug and play dito sa using our special bracket. Tapos sa wiring naman, hindi kami nagpipiggyback sa existing wiring ng sasakyan. So meron kaming mga connectors na hindi naka-void na warranty at hindi rin siya kailangang i-splice. So meron siyang sariling fuse, meron siyang sariling relay. So ito parts, no, i-install natin yung wiring harness. Ito yung wiring harness natin is custom made by yours truly. So ito, meron tayong sariling fuse. Yan. So pagka nasira yung ating high beam, hindi siya gumagana, pwede nyo lang i-check yung fuse, no, kung sira na. Then ito, gumamit tayo ng Bosch relay na original, talagang made by Bosch. At nakita ko rito parts, no, naka-Teflon battery ka pa.
At saka ang alam ko, napakaganda nito. Sorry, di ako bayad ng Teflon pero believe na talaga ako sa quality ng Teflon eh. Oo, magaling talaga yan. Hindi ako tumitirik, parts. Oo. Then ito pa, no, makita mo parts yung ating harness, no? Yeah, close up mo. Naka-braid siya. Meaning, protektado siya sa mga hiwa-hiwa doon pagka sumasahid siya sa mga bakal na matatalas, tapos fire retardant din siya. Tapos pakita nga natin yung parts ng close-up. Bosch nga naman talaga. Bosch talaga yan. Made in Portugal. So, ang connection na to parts, meron tayong sariling connection from the battery. Kukuha siya ng fresh source na kuryente coming from the battery. Hindi siya nag-piggyback sa existing wiring ng kotse. Okay. So, pakita ko lang first. Ito kasi napansin ko kanina. So, nakita natin kung gaano kaganda tong wiring, no? Wait lang. Okay. Tapos itabi natin dito sa Itabi natin sa original ng Mitsubishi. Para makita nila yung... So, ito ngayon yung difference ng gawa ni Jet. So, ito yon. Tapos yung gawa ng original na Mitsubishi. Di ba? Mas magaling si Jet. Hindi naman. Pero kasi, sabi nga daw nila parts sa akin, overkill daw eh. Pero pagdating kasi sa safety ng pamilya natin at ng siyempre ng ating investment na sasakyan, walang overkill para sa akin. Mas maganda pa rin lagi ka safe. Ito pala yung sinasabi ko na Y connector 4H4. So, ang ginagamit namin dyan ay ceramic connector, pag makita nyo, para talagang hindi siya matutunaw, tsaka matibay sa init. So, ito kasi yung magagaling sa stock na plug ng H4. So, kailangan natin kasi siyang EY connector para magagamit pa rin ni Doc yung kanyang headlight. And at the same time, magagamit natin yung isang plug for the controller ng H4, yung high beam, low beam. Yes. Ceramic talagang wala sunog yan. Yes, only the best materials. Ika nga nila. Bilis lang, nakakabit na kaagad. Simple lang pala parts no? Simple lang, basta magaling nagkakabit. Hindi naman. So ngayon, testingin na muna natin kung okay yung kabit natin ng mga wires. So kinabit na natin yung H11 harness plus yung high beam, low beam harness nung sa ating projector. So ngayon, parts, sige, testing. Buksan mo muna parts yung fog lamp. So yan, no? Bilaw na yung fog lamp, no? Okay, high beam, okay. Low beam. Okay, high beam ulit. Okay, flashing parts. Mabilisan. Yung flash yung passing. Okay, good. So, working ang ating harness. Pang klase talaga Sir Jet, no? Ang bilis, kakabit na. Tapos na, sir, no? Tapos na to. Nakakabit na ngayon mga katandem yung ilaw. Ayan, pakita na lang namin sa inyo. Pero sa Ceramax kasi, no, hindi dyan natatapos yan, di ba, Pards? Kailangan pa natin i-align yan para pantay yung kanyang beam. Tapos hindi rin siya masyadong mataas, hindi rin siya masyadong mababa. Para hindi nakakasilaw dun sa mga kasalubong. Pag sobrang taas kasi nakasilaw naman. Pag masyadong mababa, wala rin siya silbi. Game. Gawin na natin yan. Alam mo yung parts ang liwa-liwanag, no? Ang masasabi ko lang, parang mabubudol na naman tayong headlights naman, Kasi parts, nung pinagsabay natin yung headlight tsaka yung fog light mo, yung headlight mo nagmukhang park light. Actually, may pang-measure tayo niyan eh. Ng lakas ng ilaw. Ng lakas ng ilaw. So pwede sukatan nga natin. Pwede sukatin. Pwede natin sukatan yung headlight mo compared sa fog light. Sige. Okay, sige. Ito mga katandem, ang ating pangsukat ng ilaw. Ang tawag dito ay lux meter. So, sinusukat niya ang lux, yung kung gaano kaliwanag ang ilaw. So, pagka makikita nyo, meron tayong nasukat na ambient light, which is nasa 500 something or 400. Pero pag tinakpan ko yan mga katandem, 0. Zero, okay. So, yun.
Susukatin natin ngayon, i-compare natin yung headlight ni Doc dun sa kanyang bagong fog lamp. Okay, yeah. Approximately 3 meters to na distance kasi hindi na rin may atras yung sakyan eh. So hahanapin natin yung pinakamaliwanag na point niya. So Doc, nandito tayo. Ayun, nakita ko yung pinakamaliwanag niya nasa 100 times 10, so nasa 1,000 lux. Okay, wait. Kaso matatakpan Natatakpan eh. Ayan, kita ba yan? Hindi, natatakpan din. Sama. Yan, nasa 100 lux. Kasi 100 point something times 10. Okay. Okay, 101. So yun, 1,000 pala. 1,020, ganyan. Okay. So yun yung headlight mo. Sige. Okay. So, natin naman natin ang fog lamp. Patay mo natin na itong fog lamp. So, sukatin natin ngayon. So, parts, makikita mo, no? Check natin, no? Kung saan yung pinakamaliwanag. Hinahanap ko lang. So, ito, 60. So, nasa 62 times 100. So, 6,200 lux. Yun yung lakas ng ilaw. Yes, yun ang lakas ng ilaw versus sa 1,000. Okay. So, it's 6 times brighter. Or 5 times brighter. Mga ganun. So yung nakita natin yun, parts, no? Ilan nga pa ulit yung headlight? So sa headlight, nasa na 1,020 lux. Okay, tapos ito? Ito naman, nasa 6,200 lux. Okay. Yung sa fog lamp. Low beam pa lang yun. So dun pa lang times 6 na? Times 5? Times 5. Times 5 na yung liwanag. Oo. Pero wala pang bright. Wala pa high beam yun. Ay, wala pang high beam. Pero pag high beam ka, tignan. Testing. So yan, nasa 6,600. Meron pa siya talaga dinadagdag. Yun, nasa 6,600 yung pinakamalakas. Okay. So meron pa talaga siya. Ilan yung kanina? 6,000. Kasi ngayon 6,000. 600. Dadagdagan pala 600. Kitang-kita nyo naman mga katandem, no? So, easy ikabit. Plug and play lang siya. Tapos, ang laki talaga nung dinagdag na liwanag, no? From 1,000 to 6,000? Oh, actually, parts, kung sa headlight kasi, mas malakas talaga headlight compare sa bulb ng fog lamp. So, let's say ang fog lamp na bulb na H11 nasa ano lang yan, less than 1,000 lang yan. Kasi ang sinukat natin is yung reference natin yung headlight mo, which is mas malakas talaga yun. Sorry kasi mga katandem, hindi namin nasukatan yung fog lamp ni Doc kasi sobrang excited na ako magkabit. Nakakalimutan na. Anyway, parts, kasi sobrang interesting nito, at saka alam ko affordable din to, no? Super affordable. So kung interesado yung mga nanonood sa atin, kung gusto nila magpalagay din ng ganito, paano ko kukontakin, parts? Makakontakt nyo kami dito sa Ceramax Philippines sa 0969-366-0517, and nandito kami located sa Dasmariñas City, Cavite. Mas-search nyo kami sa Waze, i-search nyo lang ay Ceramax Philippines. Yon, so alam nyo na, budol time. Gusto niyo rin ng ganyan? Alam nyo na, kontakin nyo na lang siya. Maraming salamat mga katandem sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Kontakin nyo siya. Next video na. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine.